Samantala, dumako naman tayo sa North Luzon Expressway o NLEX kung saan buhos na rin ang mga motorista. Kaninang hapon, bigla pang bubuhos doon ang ulan. Nakatutok doon live si Rafi Siman. Rafi, kamusta ang NLEX? Mike, alas 2 kaninang hapon nang maramdaman ang pagdagsa ng mga motorista sa Balintawak Toll Plaza papasok dito sa North Luzon Expressway. Lalo pa ito nadagdagan pagsapit ng alas 5 ngayong hapon. Silipin natin ngayon, Mike, ang sitwasyon ng Balintawak entry dito sa NLEX. At ito yung ating makikita, medyo mahaba na yung pila ng mga sasakyan. Mga 20 na yung pila ng mga sasakyan na papasok dito. Pero sa ginawa daw kanina nilang testing, ay aabutin ka lang naman ng 5 minutong pipila bago ka makarating dito sa barrier ng Balintawak Toll Plaza. Yung isa pang entry ng NLEX na magagaling ng Metro Manila ay itong Mindanao exit. At ito medyo mas maluwag, Mike. Medyo mas maluwag ito at pwede itong alternatibo na dadaanan ng ating mga kababayang papasok dito sa NLEX para maiwasan nila itong pagbibigat ng daloy ng trapiko dito sa may Balintawak entry. Pagpasok naman dito sa NLEX ay magiging dire-diretso ang biyahe bagamat kapansin-pansin ang dami ng mga sasakyan yung makakasabay. Ayon sa pamuno ng NLEX, ito na yung inaasahan nilang dagdag nga na hanggang 20% ng volume ng mga sasakyan ngayong Semana Santa. Pagdating naman sa dulo ng NLEX sa may Dau, Pampanga, ito yung ating nakikita, medyo maluwag yung daloy ng mga sasakyan dito. Ayon sa pamuno ng NLEX, hindi nila inasahan na ganito magiging kaluwag yung daloy ng mga trapiko dito dahil around this time, Mike, ay dapat medyo mahaba-haba na itong pila na ito ng mga sasakyan. Pero sa ngayon ay manageable pa itong dulong bahagi ng NLEX. Ayon sa pamuno ng NLEX, posibleng nagpunta muna sa mga gasoline stations itong ating mga kababayang pumapasok dito naman sa Balintawak para maiwasan itong dagsa ng mga sasakyan palabas ng North Luzon Expressway. Magtungo naman tayo sa may Bukawi Toll Plaza. Ito yung pinagtataka ng pamuno ng NLEX. Mula pa kaninang alas 5 ng hapon ay medyo buhos na yung daloy ng mga sasakyan sa southbound lane yan, Mike. Yung southbound lane papasok ng Metro Manila. Medyo madaming mga sasakyan ang pumapasok ng Metro Manila around this time. Nung nakarang taon na hindi raw ito naranasan ng NLEX. Pero sa ngayon ay makikita natin sa ating video na dagsa yung mga motoristang papasok naman ng Metro Manila. Sa kabila ng dagsa ng mga motorista, Mike, ay isang minor accident lang ang kanilang naitala ngayong hapon. Pero hindi naman ito nagdulot ng pagbagal ng trapiko. Maging yung malakas na buhos ng ulan kanina ay hindi rin nagdulot ng aberya sa trapiko. Matapos ang napakainit na panahon, bandang tanghali kanina, malakas na buhos ang ulan. Pasado alas 4 ng hapon ang sumalubong sa mga motorista bandang Balagtas at Bukawi, Bulacan. Sa lakas ng ulan, halos hindi makita ang kalsada. Pero sandali lang naman ang malakas na buhos ng ulan. Kaya naman ang Red Cross sa Bantay Biyahe Booth ng GMA News TV sa Balagtas, nagpaalala sa mga motoristang bibiyahe ngayong pabago-bago ang panahon. Magpahinga muna bago bumiyahe or mag-take muna ng lots of fluids para sa biyahe nila hindi po sila talaga mahilo, makasurvive sa hilo. Yung iba kasi natatakot na baka ihi ng ihi, pero marami namang stops dito, di ba? Marami naman po tayong stopover, so po pwede po silang umihi ng umihi. If ever na kailangan talaga nilang mag-take ng fluids, kailangan po talaga nilang mag-take ng fluids. Kabubukas lang ng Bantay Biyahe Booth, dagsa kaagad naman nagpapacheck up. Kadalasan, pagkahilo ang kanilang idinadaing. Bukod sa libreng blood pressure check-up, may mga libre ding items na pinamimigay sa booth para naman sa mga kapusong magbabakasyon ngayong Semana Santa. Itong Bantay Biyahe, 7th year na namin ginagawa to. So, aside from the free blood pressure check-up, may mga freebies din pwede silang makabunot ng mga travel essentials like tumblers and umbrellas and yung mga mini fans nga namin. Kanina umaga naman na nag-inspeksyon ang mga opisyal ng Toll Regulatory Board sa operasyon ng Tollways Management Corporation. Naistiyakin ng TRB na maayos at operational ang mga motorist assistance centers sa kahaba ng NLEX para sa inaasahangang mahigit 200,000 motoristang dadaan dito. Gusto namin na maging maganda naman yung experience nila or hindi naman masyadong mahirap yung experience nila dahil alam naman natin nandiyan na yung traffic, given na po yan every year. So we'd like to make that a little bit more bearable naman this year para sa lahat ng motorista. Ayon sa pamuno ng NLEX, Mike, ay napakalaking tulong nung pagbubukas nila ng express lane. Around 700 na raw yung nag-avail nitong express lane, kung kaya't malaking tulong ito para sa mga didiretso mula dito sa Balintawak at Mindanao entry hanggang sa exit ng SC Tex sa Tarlac at sa may Subic o sa Tipo Gate. Isang beses na lang ang bayaran dito sa Balintawak at Mindanao Avenue Toll Plazas para hindi na maabala
yung ating mga kapusong patungo sa mga lugar na ito. Abiso naman daw, Mike, dito sa mga tutungo sa may San Fernando, mahaba na yung pila ng mga sasakyan dito sa may ginagawang flyover sa may San Fernando, Pampanga. Kung gusto nyo maiwasan ito at patungo kayo sa Bataan o kaya naman ay sa Zambales, ay gumamit na lamang ng SC-TEX. At yan ang pinakalitas mula dito sa NLEX. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Nagsani-puwersa na ang mga sundalo at pulis sa pagtitiyak ng seguridad sa mga bus terminal. Pero sa dami po ng biyahero, may nakakalusot pa ring masamang loob. Kanina lang, isang biyahero ang nadukutan sa Araneta Center Bus Terminal at nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan, kamusta na dyan? Vicky, hindi nagtatapos ang karapatan ng isang pasahero sa pagbili niya ng tiket. Dito nga sa Araneta Center Bus Terminal, pagpasok mo sa bilihan ng tiket, mapapansin mo ang karatulang nagsasaad ng 10 karapatan ng mga pasahero. At isa sa mga karapatan na ito ay ang tiyak ay magiging ligtas ang kanilang paglalakbay. Kaya naman ang LTO tuloy-tuloy ang pag-iinspeksyon sa mga bumibiyahing bus. Sa katunayan, yung mga bus na hindi napapalitan ng mga may lamat na windshield o kaya naman ay pudpud na goma ay hindi nila pinapabiyahe. Pero alam mo, yung araw na ito, yung mga masasamang loob, hindi pinalampas ang mahal na araw sa paggawa ng masama. Dahil dagsa ang mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, isang ginang ang nabiktima kaninang umaga ng mandurukot. 4,000 piso ang natangay sa kanya matapos daw makatulog sa bus terminal. Pabicol sana ang biktima. Nai-report din kanina ang isang lalaking pinaghihinalaang miyembro raw ng salisigang. Kaya paulit-ulit na paalala ng mga pulisya sa mga pasahero maging mapagbantay. Lagi po nilang ingatan yung mga kanilang mga gamit kasi personal belongings na apat nila, ang responsibilidad nilang bantayan nila mga gamit nila kasi hindi naman sa lahat ng oras katabi po nila yung mga pulisya natin. Kaya kanina nag-ikot ang mga opisyal ng AFP-NCR Command. Bukod kasi sa mga pulis, may mga sundalo rin na tumutulong sa pagbabantay sa seguridad sa bus terminal. Kasabay nito, nagsagawa rin ng random check sa mga driver para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa LTO, kung higit sa 12 oras ang biyahe ng isang bus kailangan, ay may karelyebo itong driver. Isang dahilan daw kasi ng aksidente ang kawalan ng tulog at pahinga ng isang driver. Kaya marahil ilan sa mga ito ang gumagamit ng iligal na gamot. Kahapon, nasa 15 bus drivers ang nagpositibo sa iligal na droga sa isinagawang random drug test ng LTO at LTFRB. Tinanggalan na po ng mga lisensya yung driver. Hindi lang suspendido dahil prohibited drugs na po yun, ma'am. Sa automatic po, tinanggalan na ho namin ng lisensya. Ang driver na mapatutunayang gumagamit ng iligal na droga, nahaharap sa suspensyon o kanselasyon ng lisensya. Sakali namang reckless ang driver, maaari itong itawag sa hotline ng LTO sa numerong 438-8688 o 0915-583-2662. Ibigay ang pangalan ng bus, plate number at location para ma-aksyonan ng LTO ang sumbong. Samantala, halos fully booked na ang biyahe papuntang Bicol at Iloilo, maliban sa ilang lugar sa Bisaya na madalang raw ang pasahero, kabilang dito ang papuntang Leyte, Samar at Biliran. Ito nga raw ang dahilan kaya di sila nagdagdag ng bus na bumibiyahe sa kanilang ruta. Kasi yung iba siguro wala talagang balak umuwi dahil walang pamasahe. Santo, inaasahang lalo pang kakapal ang bilang ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal dahil ayon po sa LTO, kumpara noong Miyerkules Santo ng nakalipas na taon ay kumapal po ng halos 30% ang bilang ng mga pasahero. Batay po yan sa bentahan ng mga tiket ng iba't ibang mga bus companies. Ang sinasabi ng LTO, posibleng dahil do po ito sa ang darating na Lunes ay pista opisyal at nasabay din sa pagbabakasyon ng mga estudyante. Kaya po inaasahan na mas kakapal pa yun, yung mga galing po sa kanilang mga trabaho ay diretso na dito sa bus terminal para umuwi sa kanilang mga probinsya. Pagtiyak naman po ng DOTC, ang lahat ng pasaherong nakikita natin sa mga oras na ito ay makakarating sa kanilang mga pupuntahan at may masasakyan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyong totoo dito at tayo po ay nagbibigay pa rin ng maiinom na tubig, candy at ang ating libreng charging station para po sa mga cellphone. Gayon din po, kaagapay pa rin natin ang mga tauhan ng Philippine Red Cross para magbigay ng medical assistance sa ating mga pasahero. Vicky? Sige, maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.